Good day! Mag-unboxing tayo ng nabili ko sa Shopee na stainless dish rack. Medyo malaki siya. So, may different size siya. Nabili ko nga pala ito sa shop na to. Ayan. Yung price nito is nagbabari sa size niya. Nagbabari din kung may voucher ka or sale sila. So, depende saan. Pero yun yung price ng nabili ko siya. So, bubuksan ko na. Tingnan natin kung okay ito. Medyo ibababa ko yan. Para. So, maganda yung maganda naman yung pagkakahinang niya. At paano, binapping nila. Hindi yung dampi-dampi lang. So, mamaya ipopokus ko para makita. Kasi sila lang yung nakita kong gumagamit ng ganitong klaseng stainless, yung hindi siya bilog, square siya. Hindi ko alam kung matawag dito. Tubular patawag din dyan. Hindi ko alam eh. May tawag kasi dyan, patensya na, hindi ko alam ha. Hindi, bakit gumagawa nito. Ano lang, review namin natin. Maganda yung paa niya, meron may plastic na ayan. Balit na balit eh. Maganda ito naka-bapping. Ito yung tubular na siya. Legit naman yung niya, stainless talaga. Kasi yung naka-order na sa kanila, stainless talaga yung brand. Ito naman kayo lolo ko. Ayan. So, ito yung lalagyan ng kutsara. So, yan. Maganda naman yung, okay naman. Maganda naman. Acceptable naman yung pagkakaano mo. Makapal. Mabigat. Ayan, makapal siya. Kapal, oh. Yan yung daliri ko. Ayan, kapal siya. Maganda yung pagkakahinang sa kanya kumpara sa mga nakikita kong Kaya bumili ulit ako sa kanila. Yan yung pagkakahinang. Ito, kaya ina-assemble ko eh. Hindi ko pa alam pa paano to assemble. Kasi wala namang instruction. Sana meron silang instruction, no? Tape eh. Hindi ko alam paano saan to nakakabit. Ganda yung pagkakahinang sa kanya. Titingnan. Ganda. So 304. Meron siyang selyo na 304 siya. Kita niyo. So mamaya pa-focus ko talaga. Kung sa peak, almost 3 feet siya. Pero nasa 33 and a half or 3/4 feet siya. 32. Mamaya, ipopocus ko yun. Paano kung pwede? Ang ganda ng niya, oh. Diba? Maganda yung pagkakahinang niya kahit yung nilagay na screen niya. Ready talaga. Hindi kayo nalalaglag yung nito. Sana nakahinang sa loob, ah. Tingnan ko. Kasi yung thread niya, sana nakahinang sa loob. Dumitik yung buko. Nakahinang sa loob. Buti naman. Yan. Ayan, nakahinang siya sa loob. So, hindi siya nalalaglag. Kala ko, papahirapan pa ako. Ayan, pati screw niya, stainless 304. Assembling ko na, ha? So, ayan, nakakuha na ako ng tools. Ayan. 13 pala yung sukat ng nito. So, ito is hindi niya pwede itong itodo ng higpit, yung sakto lang. Kasi may chance na mayupi ito. So, ito ay higpit niya, isakto lang. Ayan. So, ngayon ihahantay ko muna kasi gusto ko muna siya assembly na lahat para isang trabaho na lang. So, ikakabit ko na muna yung isang stand para hindi ako mahirapan. Pero hindi ko pwedeng higpitan talaga kasi baka yung gitna niya hindi natin mapagkasya. So, ito pa is kailangan alam yung niya, yung kung saan siya nakatapat. So, ang alam ko is dito siya. Walang instruction kasi. So, pinagbabasihan ko lang yung paano yung formal niya sa picture. Ginagaya ko lang. Which is, malabo pa yung picture. Yun yung mga pagkukulong ng seller na sana tuunan nila ng pasid kasi mahalaga rin yung instruction. Para yung mga bumibili, hindi rin mahirapan
parang user friendly sila. So kasama rin yun sa ano, sa customer satisfaction. Sana yung seller is mapanood to. Mapanood niya naman to kasi sabi ko sa kanya, ibibigay ko yung honest and review ko. Kasi yung unang binili ko sa kanya maganda. Antay ko muna kasi yung nga sinasabi ko nyo, hindi natin pwedeng ihigpit ng todo yan. Dahil pwede siyang mayupi. So sana ito may lakwas siya. Ayan, medyo natayo na siya. Pwede na natin ito ilagay. Ayan, malaki siya, malaki. So, higpitan ko na. Medyo papas forward ko na lang yung video habang hinihigpitan. Medyo kulang sila ng suporta dito na ano, sana nilagyan nila ng ano pa, isa pa dito para ito umikot. Pero anyway, maganda naman yung yari niya. Yun lang yung concern ko kasi kapag inihigpitan mo to, umiikot siya. So, ayan, nakikita niyo, napipilit ko na kamay. Hindi ko kasi tinodo-higpit kasi malaki chance mayupi, mawawala yung ganda. Pero yan, okay na yan. Pinggan lang naman, so steady siya. So, okay, lalagyan ko ng pinggan sa konting baso para makita nyo lang kung ano. Oh, ayan na yung ano niya, final na niya. Ayan, ito yung lalagyan ng pinggan. So, actually pwedeng ano maging baliktad siya kung gusto nyo sa kaliwa yung pinggan, sa kanan. So, depende na lang sa ano nyo, sa angle na gusto nyo kung saan siya. Ayan. So, itong basong to malaki to. So, kung i-estimate mo yung malalagay mo sa kanya is marami-rami rin. Ang ano lang ako dito is kung lalagyan na ng pinggan. So, kapag maliit yung pinggan nyo, hindi naman siya malalaglag. Hindi naman malalaglag, pero parang nakakatakot na ano. So, yung malalaki is okay na kami ito sa malalaki. Pero yung ibabaw niya is good. So, meron siyang parang dito. May sabitan ng mga sandok sa gilid. Tapos yung lagayan ng kutsara, ayan, kita niyo. So, goods naman siya sa malaking pinggan. Yun lang ang, siguro yung mga mangkok dito na lang din ilagay yun kasi sa ibabaw. Ayan, so kung nasa taas to ng kitchen, hindi pwede sa pandak. Kasi mataas siya. Taas siya. Kapag naalagay ito sa ano, sa kitchen. Nasa kwarto kasi ako kasi dito lang yung medyo nakapag-unbox ako ng ano, ng hindi ako medyo presentable. Okay lang. So, meron siyang ano, isa, dalawa, tatlo, apat. Labing apat na slot na pwedeng ano. Kasi, pero nangyayari kasi minsan sa mga Pinoy, maninipis yung mga pinggan. Napagsasapi-sapi nila yan, tulad niya, ito. Yan, napagsisiksik nila yan, lalo na yung mga plastic. So anyway, kayo depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo gawin. So, ang mga ano lang dito, yan, medyo hindi pwede yung mga maliliit na pinggan. Yan, hindi pwede dito yung magatlaw yung gilos kasi stainless to. Pag lagay nyo ng pinggan dito na magatlaw yung ano yung dito tatagod kayo, hindi pwede. Kasi basag yan. Yan. So, anyway, maganda siya, maganda. Kahit yung lalagyanan. Yung lalagyanan ng kutsara niya is maliliit yung butas. Sa akin kasi, sa akin lang personal na ano, sana nakayan nila yung butas. Huwag yung ganitong maliliit. May mga, ano yung maliliit. Parang may mga, ano, dent na, dapat ano yan, drill yan. Naintindihan ko sila kasi hindi drill din ako. Mas maganda, medyo malalaki yung butas. Mas madaling linisin kasi yan, once in natuluan ng tubig, may insekto, ganyan-ganyan, alikabok, halo-halo na. Pag nag-stick dito sa ilalim, mahirap linisin to eh. Mahirap linisin. Mas maganda pa nga kung ganito na lang yung, ano, yung squirt siya. Hindi naman siguro malalaglag yung kutsara doon. Medyo malaki lang yung butas. Eto okay na. May butas-butas din siya para saka din mabilis matuyo yung mga kutsara. Anyway, ayan, maganda siya. Prove sa akin to. Goods na goods kasi may harang pala to. Kala ko wala kanina. Kala ko kasi dito hindi siya mag-overlap. Yun lang ang aking ano, concern kanina. Anyway, ayan, sukasin natin ng metro. Ulit, para makita niya na.
So, nasa 33 and a half siya. Yung lapad at yung taas is nasa 31 and a half. Pero yung maximum niya is 33 kasi kasama, hindi kasama sa mga to. Okay, dito ang 31 siya. So, if you like this video, click like and subscribe. Tapos ipopokus ko sa inyo kung ano yung tsura niya. So, ayan siya. Kung makikita nyo, ang ganda ng hinang niya, oh. Oh, ayan, oh. Kahit yung mga kasukasuan niya. Maganda siya. Maganda hinang niya. Compare sa mga ibang reviews na nakikita ko. Maganda naman. Kasi minsan magkakaroon ka talaga ng error dyan. Pero, hindi naman siya totally error. Maayos naman siya. Maayos siya matignan. Maganda yung pagkakahinang din. So, ito lang yung siguro error niya. Yan. Isa lang. Pero, okay na rin yan. Kasi mahirap talaga maghinang ng stainless na manipis eh. Kasi na-try ko na rin maghinang. Pero dahil professional ka, syempre, yan. Medyo marumi pinggan kasi stock na pinggan yung nalagay ko. Nahanap ko dito. Yan. Ganda na mahinang niya. Tapos yung, ito yung ano niya. Paa niya. Yung proportion niya. Ito yung pinakaunahan. So may umbok siyang gano'n. Malalaman niyo kung ano yung angle na talaga ano siya. So ayan lang. Yung sinasabi ko. Hindi siya pwede ko sobrang liit na pinggan. Laglag siya dire-diretso sa sink nyo. Kung sakaling sa sink nyo ito ilagay. Ayan. Tapos kung hindi nyo siya gagamitin sa sink, siguro pwede kayo mag-ano dito. Improvise ng ano, tabla or any ano. Pwedeng maging sabitan ng mga patungan pa din. Isa pang patungan. Magiging 3 layer siya. So ayan siya. At ito yung hook niya sa gilid. At meron pa siya dito sabitan ng ano. Ayan. Palagay ko ito sabitan to ng ano eh, ng towel or something ganyan. Or pwede nyo rin sabitan ng mga maliliit na sandok kutsara ganyan. So ayan siya. Okay, makaupo na ako. Ayan. So if you like this video, click like and subscribe. Thanks. Ayan. So nakatapos tayo ng isang video ulit. Order naman ako sa kanila nung trip ko yung ano nila eh, yung sa may bathroom nila kasi stainless din siya. So abangan nyo yung video ko. So may ihabol nga lang pala ako, nakalimutan ko palang isukatin yung lapad nung nung lagay ng baso sa pinggan, pati ibabaw. Ang sukat niya is yung kasama yung tubular is 13 and a half, pero yung mismong space lang is 12 inches or 1 feet. Yun yung pwedeng lagyan. Tapos yung description niya, basahin nyo na lang, ipopost ko na lang dito sa video. So meron siyang sizes may small, medium, large. Yung large yung in-order ko, yung binidyo ko is large yun. Yung pinakamalaki nilang sizes. Pero pwede pa yan magbago, depende sa seller kung mas gagawa pa siya ng mas malaki. Ayan. Tapos pang kitchen 6 talaga siya. Pero pwede mo nyo naman gamitin for talagang tauban na talaga ng mga pinggan. Kasi maganda naman siya eh. Wala nga lang siyang cover, pero maganda naman siya. Yung iba ginagamit yun is patuluan din, may sarili silang taguan, yung may sarado na. Anyway, ayun lang. So, if you like this video, click like and subscribe. Yeah. Thanks.